Amelia, mag-empake ka na! Oras nang umalis ka! Ang mga salitang iyon, binitawan ng aking asawang si Hernan, ay hindi isinigaw. Hindi ito puno ng galit. Malamig ito, payak, at kasing tulis ng bubog na tumusok sa aking dibdib. Ang basahan sa kamay ko, na kanina lang ay masigla kong ipinupunas sa kumikinang nasahig na narra, ay kusang bumagsak mula sa aking mga daliri. Hindi ko namalayan. Ang tanging naramdaman ko ay ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang amoy ng floor wax na dati amoy ng kalinisan at tahanan para sa akin ay biglang naging nakakasulasok. Tumingala ako mula sa aking pagkakaluhod sa sahig at ang lalaking pinagsilbihan ko ng halos 50 taon ay nakatayo roon. Hindi man lang ako tinitingnan sa mata. Ang kanyang tingin ay nasa pintuan na para bang may hinihintay na mas mahalaga. At dumating nga ito. Isang babae. Bata, marahil ay mas bata pa sa aming bunsong anak na si Sofia. Ang kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason na kumalat sa hangin. Sinasakop ang espasyong dati puno ng amoy ng aking nilutong adobo at sinigang. Lumapit siya kay Hernan at walang pakundangang ipinulupot ang kanyang braso sa baywang nito. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting mapanghamak, na para bang ako ay isang lumang kasangkapan na sa wakas ay papalitan na. "Babe, I thought we agreed na aalis na siya today." Malanding sabi ng babae. Ang kanyang boses ay tunog ng kristal na binabasag. Hindi sumagot si Hernan. Sa halip, kumuha siya ng isang paper bag na kulay kape mula sa ibabaw ng aparador. Isang supot na luma, lokot, na parang pinaglagyan ng tinapay. Iniabot niya ito sa akin. "Nandyan na lahat ng gamit mo," sabi niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. "Lahat ng maituturing mong sayo." Nanginginig ang mga kamay kong binuksan ang supot. Sa loob, nakita ko ang aking birth certificate, ang mga birth certificate ng mga anak namin, ang luma naming marriage contract, at ilang kupas na litrato. Ito na lang ba? 50 taon ng aking buhay, ng aking pag-aalaga, ng aking pagsasakripisyo. Nakasiksik lahat sa isang marupok na supot na papel. Kasabay ng paglaglag ng aking puso ay ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang aming panganay si Mateo. Sandali akong umasa. Ang anak ko, ang panganay ko na inaruga ko, na ipinaglaban ko sa sakit noong bata pa siya. Baka sakali. Ngunit dumaan lang ang tingin niya sa akin. Lumapit siya sa kanyang ama at humalik sa pisngi nito. "Papa, buti na abutan ko kayo," sabi niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kay Hernan. "Ma, sundin niyo na lang si Papa. Para sa kapayapaan ng lahat. It's for the best." Ang salitang kapayapaan ay parang sampal. Kapayapaan para kanino? Wala nang luhang gustong pumatak. Tila natuyo na ang lahat sa loob ko. Tumayo ako ng marahan, hinahawakan ang supot na papel na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nagsimula akong maglakad palabas. Bawat hakbang ay isang pahirap. Dinaanan ko ang pianong pinag-ipunan namin, kung saan ko tinuruan si Sofia ng kanyang mga unang nota. Dinaanan ko ang estanteng puno ng mga tropeyo ni Mateo sa basketball, na ako mismo ang nagpupunas araw-araw. Dinaanan ko ang paboritong silya ni Hernan, isang lumang silyang yari sa Solihiya. Napahinto ako at hinaplos ang braso nito. May isang maliit na gasgas doon. Isang gasgas na ginawa ni Mateo noong siya'y 5 taong gulang nang minsang ibagsak niya ang kanyang laruang truck. Iniyakan niya iyon. At kinarga ko siya. Sinasabing ayos lang na lahat ng bagay ay nagkakaroon ng marka, ng peklat, ng kwento.
Ang buong bahay na ito ay puno ng aking kwento. Ngunit ngayon, tinatapos na nila ang aking kabanata. Nang malapit na ako sa pinto, narinig ko ang tawa ng babae, si Clarice. Isang tawang matagumpay. Finally! Pwede na nating ipatapon lahat ng luma dito. Let's start fresh, babe. Hindi na ako lumingon. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa aking likuran, narinig ko ang mabigat na pagsara nito. At ang tunog ng trangkang ibinabagsak ay tila isang hatol na nagsasabing, wala na akong babalikan. Nakatayo ako sa labas ng tarangkahan, sa ilalim ng init ng araw. Ang mga sasakyan ay dumadaan, ang mga tao ay naglalakad, ang mundo ay patuloy na umiikot. Pero ang mundo ko ay huminto. Hawak ko ang supot na papel, ang kabuuan ng aking 50 taon, at wala akong kahit isang sentimo sa aking bulsa, walang lugar na mapupuntahan, at walang ideya kung paano muling magsisimula. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon sa labas ng gate, tila isang estatwa ng kalungkutan. Ang bigat ng supot na papel sa aking mga kamay ay katumbas ng bigat ng buong mundo. Ang init ng araw ay tumatagos sa aking balat, ngunit ang nararamdaman ko sa loob ay isang di matapos na taglamig. Para akong isang dahon na nalagas sa puno, hinahayaang tangayin ng hangin kung saan man. Amelia? Amelia? Ikaw ba yan? Isang boses ang pumunit sa aking pagkatulala. Lumingon ako at nakita si Lottie, ang aking kapitbahay sa loob ng 20 taon. Nakatayo siya sa kanyang maliit na gate, may hawak na walis tingting at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Diyos ko, Amelia! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandyan sa labas? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ko sa aking dibdib ay nagsimulang gumuho. Wala pa ring luhang lumalabas, ngunit ang sakit ay kitang-kita sa aking mukha. Lumapit si Lottie, kinuha ang aking kamay na nanlalamig, at marahang hinila ako palayo sa tarangkahang iyon na ipininid para sa akin. Halika muna sa loob ng bahay ko, sabi niya sa mahinahong tinig. Huwag ka nang tumayo dyan. Ang bahay ni Lottie ay maliit at simple, malayo sa karangyaan ng bahay na iniwan ko. Ngunit sa pagpasok ko, isang kakaibang init ang sumalubong sa akin. Amoy ng bagong saing na kanin at ginigisang bawang. Amoy ng isang tunay na tahanan. Pinaupo niya ako sa isang silyang yari sa yantok sa kanyang maliit na sala at hindi na nagtanong pa. Kumuha lang siya ng isang basong tubig at iniabot sa akin. Nang mahimasmasan ako, dinala niya ako sa isang maliit na kwarto sa likod. May isang kama, isang maliit na aparador, at isang bintanang nakatanaw sa kanyang hardin ng mga halaman. Dito ka muna, Amelia, sabi niya. Walang mag-iistorbo sa'yo. Magpahinga ka muna. Naiwan akong mag-isa sa katahimikan ng kwarto. Umupo ako sa gilid ng kama at maingat na ibinaba ang paper bag sa aking kandungan. Isa-isa kong inilabas ang mga laman nito. Ang marriage contract na ngayon ay parang isang kasinungalingan. Ang mga birth certificate ng mga anak ko na parang mga patunay ng pagmamahal na ngayon ay pinagdududahan ko na. At ang mga litrato, isang litrato namin ni Hernan noong bago kaming kasal, mga mata namin puno ng pangarap. Isang litrato ni Mateo noong una siyang naglakad. Isang litrato ni Sofia na karga-karga ko. Ang bawat larawan ay isang hiwa sa aking puso. Inilagay ko ang mga ito sa ibabaw ng kama. Habang kinakapa ko ang ilalim ng supot, may naramdaman akong isang matigas na bagay. Isang sobre, luma, naninilaw na at selyado pa. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Sulat kamay ng aking yumaong ama. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ito. May nakasulat na, para sa aking anak Amelia. Buksan mo lamang kung dumating ang araw na wala ka ng ibang malalapitan.
At ang araw na iyon ay dumating na. Sa loob, isang liham na may petsang halos 50 taon na ang nakalipas. Binasa ko ang bawat salita. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Hindi ako kailanman lubusang nagtiwala kay Hernan. May nakita akong kasakiman sa kanyang mga mata. Bago ako pumanaw, isinantabi ko ang mana mo mula sa iyong ina. Isang malaking lupain sa Quezon City. Ngunit lingid sa iyong kaalaman, isang buwan matapos kang manganak kay Mateo, habang ikaw ay mahina pa at nagpapagaling, pinapirma ka niya ng mga dokumento. Sinabi niyang para iyon sa negosyo. Ang totoo, iyon ay isang deed of sale. Ibinenta mo sa kanya ang lupa mo sa halagang hindi mo kailanman nakita. Ang perang ginamit niya para bilhin ito ay pera ring galing sa akin, na ipinahiram ko sa kanya para raw sa inyong kinabukasan. Anak, niloko ka niya. Ang buong pundasyon ng kanyang kumpanya, ang bahay na tinitirhan ninyo, lahat ng iyan ay itinayo mula sa yamang dapat ay sayo. Patawarin mo ako kung ngayon mo lang ito nalaman. Ayokong sirain ang pamilya mo. Ngunit itinago ko ang orihinal na titulo ng lupa at mga kopya ng pekeng kasulatan sa isang lumang baul na bakal na ibinigay ko sa iyo bilang regalo sa kasal. Hanapin mo iyon. Nasa iyo ang katotohanan. Nagmamahal, Tatay, bagsak ang liham mula sa aking mga kamay. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ang unang dagok, ang pagtataboy sa akin, ay masakit. Ngunit ito, ang pangalawang dagok, ay nakamamatay. Hindi lang ako pinalayas, ako ay ninakawan, nilinlang, ang buong buhay ko, ang pagmamahal na ibinigay ko, ang tiwalang ipinagkaloob ko, lahat ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Sa wakas, ang mga luhang kanina pa nagbabantang pumatak, ay bumuhos na. Hindi ito iyak ng isang biktima. Hindi ito iyak ng pagkatalo. Ito ay iyak ng isang matinding galit. Isang galit na nag-aapoy at nagbibigay lakas. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa kalangitan. Ang mga ulap ay nagdidilim. Hindi ito ang katapusan, Hernan! Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Simula pa lang ito. Buong gabi, hindi ako dinalaw ng antok. Ang liham ng aking ama ay nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng aking kama. Ang mga salita nito ay tila nakaukit na sa aking isipan. Ang galit, na noong una ay parang luhang mainit, ay naging isang baga na naghihintay lamang ng tamang hangin upang magliyab. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Mga kamay na naglaba, nagluto, at nag-alaga sa loob ng 50 taon. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang determinasyong ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Kinaumagahan, lumabas ako ng kwarto at naabutan ko si Lottie na naghahanda ng kape. Ang amoy nito ay tila gumising hindi lang sa aking diwa, kundi pati na rin sa aking tapang. Lottie? Sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Kailangan ko ng abogado. Natigilan siya sa paghahalo ng kape. Tumingin siya sa akin at sa halip na pagdududa, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay paghanga. May pamangkin ang kaibigan ko, sabi niya matapos ang ilang sandali. Isang abogada. Bata pa pero sinasabi nilang magaling at matapang. Hindi takot sa malalaking pangalan. Ang opisina niya ay nasa Makati. Makati. Ang salitang iyon ay tila isang malayong kaharian para sa akin. Isang mundo ng salamin at bakal na hindi ko kailanman naging bahagi. Ngunit tumango ako. Pwede mo bang hingin ang pangalan at address niya? Sa tulong ni Lottie, nakakuha ako ng pamasahe at direksyon. Suot ang isang luma,
Ngunit malinis na bestida na ipinahiram niya, naglakbay ako papunta sa puso ng syudad. Ang bawat matataas na gusali na madaanan ko ay tila mga dambuhalang nagbabantay, nagpapaalala sa akin kung gaano ako kaliit at kung gaano kalaki ang imperyong itinayo ni Hernan mula sa aking ninakaw na pamana. Ang opisina ni Attorney Isabel Navarro ay nasa ika-20 palapag ng isang gusaling salamin. Sa loob, ang sahig ay kumikinang, ang hangin ay malamig, at ang lahat ng tao ay abala at mabilis kumilos. Pakiramdam ko ay isa akong ibon na napadpad sa maling pugad. May appointment po ba kayo kay Attorney Navarro? Tanong ng sekretarya sa akin. Ang kanyang tingin ay sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Wala, sagot ko ng mahina. Pero importante ito, pakisabi tungkol ito sa pamilya Rosario. Marahil ay dahil sa pangalang iyon o marahil ay may nakita siyang kakaiba sa aking mga mata, ngunit pagkalipas ng ilang minuto ay pinapasok ako sa isang kwarto. Si Attorney Isabel Navarro ay ang kabaligtaran ng aking inaasahan. Bata, matangkad, at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Nakasuot siya ng isang itim na business suit at ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas at mapanuri. Good morning, Miss Rosario. Please have a seat. Ano po ang maitutulong ko? Sabi niya sa isang formal at direktang tono. Inilatag ko ang lahat. Ikinuwento ko ang 50 taon. Ang pagpapalayas. Ang babae. Ang paper bag. Hindi ako umiyak. Ang bawat salita ay sinabi ko ng may dignidad na para bang nagbabasa ako ng isang ulat. Sa simula, nakita ko sa kanyang mukha ang propesyonal na pakikiramay. Isang itsurang marahil ay ibinibigay niya sa lahat ng kanyang kliyente. Isa na namang kwento ng away pamilya. Ngunit nang ilabas ko ang liham ng aking ama at ipinatong ito sa kanyang mamahaling mesa, nagbago ang lahat. Kinuha niya ito at habang binabasa niya, ang kanyang mga kilay ay unti-unting nagsalubong. Ang kanyang propesyonal na pagkakalma ay napalitan ng isang matinding pokus. Binalik-balikan niya ang pagbasa sa ilang bahagi. Pagkatapos, tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang ningas sa kanyang mga mata. Teka ma'am, sabi niya, ang kanyang Taglish ay naging mas mabilis at mas seryoso. This deed of sale. Sinasabi niyo po na pinapirma kayo nito habang kayo ay nasa postpartum recovery? Tumango ako. 1 buwan matapos kong isilang si Mateo. Halos hindi ako makatayo noon sa sobrang hina. Muli niyang binasa ang liham. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay tila tumatakbo ng mabilis. This changes everything, bulong niya. This is not just a simple case of infidelity or unjust division of property. Kung mapapatunayan natin ang nakasulat dito, this is fraud. Large-scale, systematic fraud. Huminto siya sa harap ko. Ang kanyang mga mata, na kaninay malamig at mapanuri, ay ngayon ay puno ng isang klase ng galit na nauunawaan ko. Isang galit para sa kawalang katarungan. Mrs. Rosario, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon, mas personal. This will be a long and difficult fight. Hernan Rosario is a powerful man. Gagamitin niya ang lahat ng pera at impluwensya niya para durugin tayo. Alam ko, sagot ko, hindi nagpapatinag. Baka wala tayong makuha sa huli. Baka mas lalo ka lang masaktan. Wala nang mas sasakit pa sa nangyari na abogada. Hindi pera ang habol ko. Hindi rin paghihiganti. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang habol ko ay katarungan. Gusto kong bawiin ang pangalan ko at ang pangalan ng aking ama.
Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tinitigan niya ako na para bang tinitimbang ang bigat ng bawat salitang binitawan ko. Pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi mapanghamak kundi puno ng paghanga. Umupo siya pabalik sa kanyang silya, kinuha ang isang ballpen at isang bagong legal pad. "Okay, Mrs. Amelia Rosario," sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa aking buong pangalan. "Let's get to work! Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa baul na bakal." Ilang araw ang lumipas. Sa tulong ni Lottie, ang maliit na bodega sa likod ng kanyang bahay ay sinimulan naming halungkatin. Bawat kahon ng lumang gamit, bawat baul na puno ng mga damit na kinain na ng anay ay inilalabas namin sa pag-asang matagpuan ang baul na bakal na binanggit ni tatay. Isang gawaing nakakapagod, puno ng alikabok at alaala, ngunit bawat pagod ay nagbibigay sa akin ng layunin. Ang paghahanap sa baul ay naging paghahanap ko na rin sa aking nawalang lakas. Isang hapon, habang kami ni Lottie ay nagpapahinga sa kanyang munting beranda at umiinom ng malamig na tubig, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang bahay. Itim, makintab at napakalaki, isang sasakyang hindi nababagay sa aming simpleng kalye. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling polo shirt at slacks. Si Mateo, ang anak ko. Ang puso ko ay biglang kumabog ng mabilis. Napatayo si Lottie na para bang handa akong protektahan. Hinawakan ko ang kanyang braso para sabihing ayos lang. Huminga ako ng malalim, inaalala ang payo ni Abogada Isabel. Huwag kang magpapakita ng galit. Huwag kang magpapakita ng takot. Ang katahimikan mo ang magiging sandata mo. Naglakad si Mateo papasok ng gate, ang kanyang mga mata ay tila nandidiri sa kapaligiran. Tiningnan niya ang mga paso ng halaman ni Lottie, ang mga naglalawit na sampayan, na para bang ang lahat ng iyon ay isang malaking dumi. "Ma," sabi niya, ang kanyang boses ay walang bakas ng paglalambing na dati kong naririnig. Tono iyon ng isang negosyanteng nakikipag-usap sa isang empleyado. "Can we talk?" Privately. Pumasok kami sa loob ng bahay. Umupo siya sa silyang yantok na inuupuan ko kanina at pakiramdam niya ay hindi siya komportable. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang leather briefcase at ipinatong ito sa maliit na mesa sa pagitan namin. "Nakarating na kay Papa na kumuha ka raw ng abogado," simula niya. "Ma, ano ba itong ginagawa ninyo? Pinapahiya ninyo ang pamilya." Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Tinitigan ko ang anak na dati kinakantahan ko para makatulog, na ngayon ay nasa harap ko, nagsasalita na parang isang estranghero. "Look!" pagpapatuloy niya, tila naiinis sa aking katahimikan. "Papa is willing to be generous. Ayaw na niyang pahabain pa ito." Itinulak niya ang sobre palapit sa akin. "There's a check inside. 500,000 pesos. For you to start over, para hindi ka na mahirapan. 500,000 piso. Ang halaga ng 50 taon ng aking buhay. Ang halaga ng aking pagiging ina. Ang halaga ng isang bahay na itinayo mula sa aking mana. Ang insulto ay parang apoy na humaplos sa aking pisngi. Ngunit hindi ako kumibo. Ang mga kamay ko ay nanatiling nakapatong sa aking kandungan. "Tanggapin niyo na, Ma," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagiging mas madiin. "Sign the papers that come with it. Aalis na kayo sa buhay namin for good. This is his final offer. Kapag hindi ninyo ito tinanggap, sisiguraduhin ni Papa na wala kayong makukuha, kahit isang sentimo, at sisirain niya ang pangalan ninyo para wala nang maniwala sa inyo kahit kailan." Ang pananakot. Ito na yon. Ito ang sinasabi ni Abogada Isabel na gagawin nila. Gagamitin nila ang sarili kong anak para takutin ako.
para durugin ang aking espiritu. Tiningnan ko si Mateo. Hindi na ang anak ko ang nakikita ko, kundi isang anino ng kanyang ama. Isang tau-tauhan na sunod-sunuran sa pera at kapangyarihan. Naalala ko ang mga gabing hindi ako natulog para lang bantayan ang kanyang lagnat. Naalala ko ang pagtitinda ko ng kakanin para lang maibili siya ng bagong sapatos na goma. Lahat ng iyon ay kinalimutan na niya. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, nagsalita ako. Ang aking boses ay mahina, ngunit malinaw at buo. Hindi! Natigilan si Mateo. Kumunot ang kanyang noo na para bang hindi niya narinig ng tama. What? Hindi ko tatanggapin, ulit ko. Ma, are you serious? Tumaas ang kanyang boses. Pinipili mo ang pakikipag-away kaysa sa kapayapaan? Dahil sa pride mo, sisirain mo ang buong pamilya? Ang pamilyang sinasabi mo, sagot ko, sa wakas ay tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, ay matagal nang sinira ng ama mo. Umalis ka na, Mateo. Hindi siya makapaniwala. Galit at pagkalito ang mababasa sa kanyang muka. Tumayo siya, padabog na kinuha ang sobre, at walang paalam na naglakad palabas. Mula sa bintana, nakita kong pumasok siya sa kanyang magarang sasakyan at pinaharurot ito paalis, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Naiwan akong nakaupo, nanginginig, ngunit hindi sa takot. Nanginginig ako dahil sa unang pagkakataon, tinanggihan ko sila. Sa unang pagkakataon, pinili ko ang aking sarili. Ang unang laban ay tapos na. At kahit pa ako'y nanginginig, alam kong ako ang nanalo. Ang pag-alis ni Mateo ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa isang banda, mayroon akong naramdamang kakaibang lakas. Ang lakas ng isang taong sa wakas ay natutong tumanggi. Ngunit sa ilalim niyon, may kirot. Isang kirot na mas malalim pa sa pagtataksil ni Hernan. Dahil ang kaharap ko kanina ay hindi isang kaaway. Siya ang aking anak, ang laman ng aking laman. Ang sakit ng pagiging magulang ay ang mahalin mo pa rin ang isang anak kahit na sinasaktan ka na niya. Pumasok si Lottie, may daladalang isang platito ng mainit na turon. Hayaan mo na siya, Amelia, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Ang mga batang nasanay sa yaman, minsan ay nakakalimutan kung saan sila nanggaling. Ang importante, hindi mo kinalimutan kung sino ka. Ang mga salita niya ay tumatak sa akin. Hindi mo kinalimutan kung sino ka. Ngunit sino nga ba ako, bukod sa pagiging asawa ni Hernan at ina ni Mateo at Sofia? Sa loob ng 50 taon, iyon lang ang pagkakakilanlan ko. Kinabukasan, muli akong nagtungo sa opisina ni Abogada Isabel. Ikinuwento ko ang pagdating ni Mateo at ang alok ng kanyang ama. Tumango lang ang abogada na para bang inaasahan na niya ito. Good, sabi niya. That means he's scared. Alam niyang may alas tayo. Pero Mrs. Rosario, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ang liham ng iyong ama ay simula, ngunit kailangan nating mahanap ang baul na iyon. Pagkatapos ay may inilapag siya sa mesa sa harap ko. Isang manipis na folder ng mga dokumento. These are old bank statements, mga nauna kong nakuha. Gusto kong tingnan mo. Baka may makita kang hindi ko makita. Ikaw ang nakakakilala sa kanya. Tiningnan ko ang mga papel na puno ng numero. Sa simula, ang mga ito'y parang mga langgam na nagmamartsa sa puting papel. Ngunit kinuha ni Isabel ang isang calculator mula sa kanyang drawer at iniabot sa akin. Nang hawakan ko ang calculator, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang gaan ng plastik, ang tunog ng bawat pagpindot sa mga buton. Bigla, bumalik ako sa nakaraan. Ako, isang dalagang may pangarap maging accountant. Ako, na laging nangunguna sa klase sa sipnayan. Ang mga numero noon ay mga kaibigan ko. Sila ay tapat, hindi nagsisinungaling.
Isang pangarap na tinalikuran ko para sa pag-ibig, para sa pamilya. Dahan-dahan, sinimulan kong suriin ang mga numero. At doon, sa gitna ng mga transaksyon, nagsimulang lumitaw ang isang pattern. Mga maliliit na halaga na inililipat sa mga account na hindi pamilyar ang pangalan. Mga withdrawal na walang malinaw na dahilan. Ang dating ako, ang dalagang mahilig sa numero, ay unti-unting nagigising mula sa mahabang pagkakatulog. Sa pag-uwi ko sa bahay ni Lottie, dala ko ang isang bagong determinasyon. Kung ang mga numero sa papel ay kayang magkwento, kailangan kong mahanap ang baul na magbibigay ng boses sa mga kwentong iyon. Muli kaming pumasok ni Lottie sa bodega. Mas mainit ngayon, mas maalinsangan. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay mas matapang. Inisa-isa namin ang bawat sulok, bawat tumpok ng mga lumang gamit na tinakpan na ng sapot ng gagamba. Halos 1 oras na kaming naghahanap at malapit na akong mawalan ng pag-asa nang may mapansin akong isang bagay sa ilalim ng isang lumang papag. Isang parisukat na hugis na natatakpan ng isang maruming kumot. Hinila namin ito ni Lottie. Mabigat. Nang alisin namin ang kumot, bumungad sa amin ang isang baul na yari sa bakal. Kinakalawang na ang mga gilid at sira na ang pintura, ngunit buo pa rin ito. Matibay. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ginamit namin ang isang bareta para buksan ang sirang kandado. Isang mabigat na tunog ng metal na kumikiskis sa metal ang pumuno sa bodega. At nang sa wakas ay bumukas ang takip, ang alikabok ng 50 taon ay lumipad sa hangin. Sa loob, sa ilalim ng ilang mga lumang damit ng sanggol, ay may isang malaking sobrang yari sa makapal na papel na karton. Nanginginig ang aking mga kamay nang kunin ko ito. Binuksan ko at bumungad sa akin ang mga dokumento. Ang orihinal na titulo ng lupa nakapangalan pa sa aking ina. Ang peking deed of sale na may pirma ko. Isang pirma na halos hindi ko na makilala sa sobrang panghihina. At ang mga resibo ng paglilipat ng pera mula sa aking ama papunta kay Hernan. Hawak ko na ngayon. Hindi lang isang liham. Hindi lang alaala. Hawak ko ang katotohanan. Ang matigas, hindi maikakailang katotohanan, nakasulat sa naninilaw na papel. Ang mga numerong hindi nagsisinungaling at ang mga dokumentong hindi makakalimot. Ang mga dokumentong natagpuan sa baul ay parang isang sagradong teksto. Iningatan ko ang mga ito, inilagay sa isang bagong folder na ibinigay ni Lottie. Sa bawat pagtingin ko sa mga iyon, hindi lang ebidensya ang nakikita ko, kundi ang mukha ng aking ama, ang sakripisyo ng aking ina, at ang tinig ng aking sarili na matagal nang pinatahimik. 1 linggo matapos kong ihatid ang mga dokumento kay Abogada Isabel, isang tawag ang gumising sa akin isang umaga. Isang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar, galing sa ibang bansa. Sandali akong nag-atubili bago sagutin. Hello? Mama? Mama, ikaw po ba yan? Ang boses na iyon. Ang boses ng aking bunso. Si Sofia. Agad na nanlambot ang aking puso. Sofia, anak! Nasaan ka? Kumusta ka? Sunod-sunod kong tanong. Ang pananabik ay bumaha sa aking dibdib. Ma, nasa Pilipinas na po ako. Kararating ko lang kagabi. Ma, totoo po ba? Totoo po bang pinalayas ka ni Papa? Ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Hindi ko na kailangang sumagot. Ang aking katahimikan ay sapat na. Narinig ko ang kanyang paghikbi sa kabilang linya. Pupuntahan kita, Ma. Nakuha ko ang address kay Tita Lottie. Papunta na ako. Halos 1 oras ang lumipas. Bawat minuto ay parang 1 oras ng paghihintay.
Nang sa wakas ay may humintong taxi sa tapat ng bahay at bumaba mula roon ang aking anak, ang lahat ng galit at tapang na inipon ko sa mga nakaraang linggo ay tila natunaw. Tumakbo ako palabas at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Niyakap niya ako pabalik, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. "Mama, patawarin mo ako, wala akong alam. Sinabi lang nila na nagbakasyon ka." Hikbi niya sa aking balikat. Pumasok kami sa loob at doon, sa maliit na sala ni Lottie, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa pagdating ni Clarice, sa pagtataboy sa akin, hanggang sa liham ng kanyang lolo. Habang nagsasalita ako, ang mukha ni Sofia ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa galit at sa huli ay sa matinding kalungkutan. Ngunit kinagabihan, pagkatapos ng aming emosyonal na pagkikita, nakita ko ang pagbabago sa kanya. Naging balisa siya. Palakad-lakad. Laging nakatingin sa kanyang telepono. Alam kong may tumatawag. Alam kong ang kapatid niya at ang ama niya ay hindi siya titigilan. Kinabukasan, lumapit siya sa akin habang nag-ayos ako ng mga halaman sa hardin ni Lottie. Ang kanyang mga mata ay namumugto, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pag-aalala. "Ma," simula niya, ang kanyang boses ay mahina. Tumawag si Kuya at si Papa. Galit na galit sila. Sabi nila, sinisira mo raw ang pamilya, na nag-iimbento ka ng mga kwento para makakuha ng pera. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito. "Alam mo sa puso mo kung ano ang totoo, Sofia," sabi ko lang. "Pero ma, ang dangal ng pamilya," sabi niya. Inuulit ang mga salitang marahil ay isinaksak sa kanyang isipan ni Hernan. Hindi ba pwedeng ayusin na lang natin ito ng tahimik? Kausapin natin si Papa. Baka naman pwedeng magkasundo na lang kayo." Tumingin ako sa aking anak. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang mabuting puso na nahihirapan. Isang pusong ayaw masira ang pamilya. Ngunit nakita ko rin ang anino ng utang na loob. Si Sofia ay pinalaki sa karangyaan. Lahat ng gusto niya mula sa pag-aaral sa mamahaling eskwelahan hanggang sa paglalakbay sa ibang bansa ay ibinigay ng kanyang ama. Ngayon, ang utang na loob na iyon ang siyang tanikalang pumipigil sa kanya na tuluyang pumanig sa katotohanan. "Anak," sabi ko, hinahaplos ang kanyang buhok. "Ang pagmamahal ko sa iyo at sa kuya mo ay hindi magbabago. Pero ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa tama at mali. Tungkol sa katarungan para sa lolo mo at sa dignidad ko bilang ina ninyo at bilang isang babae." Umiyak na naman siya. Ngunit ngayon, ang kanyang iyak ay puno ng pagkalito. "Hindi ko kaya, Ma!" bulong niya. "Hindi ko kayang kalabanin si Papa." Ang mga salitang iyon ay isang hamon na mas mabigat kaysa sa pananakot ni Mateo. Dahil hindi ito galing sa galit, kundi sa pagmamahal. Ito ang sandatang pinakamahirap talunin. Ang pag-ibig na nagiging hawla. Tumayo ako at niyakap siyang muli. Hindi ako galit. Naunawaan ko siya. "Hindi kita pinipilit, anak," bulong ko. "Pero darating ang araw, kailangan mong pumili. At sa araw na iyon, sana piliin mo hindi ang kung sino ang nagbigay sa'yo ng maraming bagay, kundi kung sino ang nagsasabi sa'yo ng katotohanan." Umalis si Sofia kinabukasan. Walang maraming salita. Isang mahigpit na yakap lang at mga luhang hindi na kailangang ipaliwanag. Habang papalayo ang kanyang sinasakyang taxi, naramdaman ko ang lamig ng simoy ng hangin. Ang hamon na dala niya ay mas mahirap harapin kaysa sa galit ni Mateo. Dahil ang pag-ibig na nag-aalinlangan ay mas nakakasugat kaysa sa galit na hayagan. Ngunit ang kanyang pag-alis
ay hindi nag-iwan sa akin ng pagkatalo. Sa halip, nag-iwan ito ng isang malinaw na katotohanan. Kailangan kong tapusin ang laban na ito, hindi lang para sa aking sarili, kundi para na rin sa kinabukasan ng aking mga anak, para balang araw ay makita nila ang kaibahan ng yaman sa dangal. Dala ang bagong paninindigan, bumalik ako sa opisina ni Abogada Isabel. Inilatag niya sa kanyang malaking mesa ang lahat ng dokumentong galing sa baul, katabi ng mga bank statement at corporate papers na nakuha niya. Ang mesa ay parang isang mapa ng isang digmaan. Mrs. Rosario, tama po ang hinala ng tatay ninyo. At tama rin po ang hinala ko, sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa likod ng salamin. Hindi ito ningning ng saya, kundi ningning ng isang taong nakatuklas ng isang malaking katotohanan. Itinuro niya ang isang whiteboard sa kanyang likuran kung saan may mga diagram ng mga pangalan ng kumpanya na konektado ng mga linya. Ang kumpanya ni Hernan, ang Rosario Builders, ay simula lang pala, paliwanag niya. Ginamit niya ang pera mula sa lupa ninyo para magtayo ng maliliit at halos hindi kilalang mga kumpanya. Mga shell companies, walang opisina, walang empleyado, papel lang. Dito niya itinatago ang tunay na kita ng kumpanya. Isang napakatalinong paraan ng tax evasion. He has been doing this for decades. Tinitigan ko ang mga pangalan sa whiteboard. Ang ilan ay pamilyar. Mga pangalan ng mga dating kasosyo o malalayong kamag-anak na minsan niyang nabanggit. Mga piraso ng palaisipan na noon ay walang kahulugan, ngunit ngayon ay bumubuo ng isang larawan ng pandaraya. Ang galing niyang magtago. Ang galing niyang magsinungaling. So ano pong gagawin natin, abogada? Tanong ko. Normal cases, we go to court and present this. Pero aabutin tayo ng taon. Hihilahin niya ang kaso hanggang sa mapagod ka at maubos ang pera mo, sagot ni Isabel. Kaya ibang paraan ang gagawin natin. Hindi tayo aatake. Sila ang papasukin natin sa ating teritoryo. Gagamitin natin ang pinakamalaki nilang kahinaan laban sa kanila. At ano yon? Ang tingin nila sa'yo, sabi ni Isabel, tumingin sa akin ng diretso. They think you are weak. They think you are ignorant. They think you are just a poor old woman desperate for money. At iyon ang ipapakita natin sa kanila. Inilatag ni Isabel ang kanyang plano. Isang plano na kasing simple, ngunit kasing delikado ng paglalakad sa alambre. Magpapadala tayo sa abogado niya ng isang settlement offer, sabi niya. Isang offer na mukhang talunan. Hihingi tayo ng halagang mas mataas ng kaunti sa inialok ni Mateo, pero kahiya-hiya pa rin. Isusuko natin ang karapatan mo sa bahay at sa kumpanya. Sa madaling salita, Mrs. Rosario, magpapanggap kang sumusuko na. Kumunot ang noo ko. Pero bakit? Ngumiti si Isabel. Dahil sa sobrang pagiging kampante niya, hindi na niya babasahin ang fine print. Sa gitna ng mga legal na salita at mga kondisyon, isisingit natin ang isang listahan ng lahat ng assets na isusuko mo. At sa listahang iyon, isasama natin ang mga pangalan ng mga shell companies na ito. Sa pagpirma niya sa kasunduan para protektahan ang dangal ng pamilya Rosario, inaamin din niya sa harap ng batas na ang mga kumpanyang iyon ay bahagi ng inyong conjugal property. Bigla kong naunawaan. Ang kasunduang iyon ang magiging patibong. Ang pirma niya ang magiging pag-amin. Iyon ang magiging bala natin. Ang dokumentong iyon na may pirma niya ang ihaharap natin sa korte at sa Bureau of Internal Revenue. Hindi na niya ito matatakasan. Pagtatapos ni Isabel, tinitigan ko ang abogada. Ang kanyang plano ay henyo, ngunit may isang kondisyon. Handa po ba kayo, Mrs. Rosario? Tanong niya. This will require you to act. Kailangan mong gampanan ang papel ng isang babaeng talunan,
pagod at nagmamakaawa. Huminga ako ng malalim. Ang buong buhay ko, gumanap ako sa papel na gusto ni Hernan. Ang masunuring asawa, ang tahimik na ina, ang anino sa likod ng kanyang tagumpay. Sanay na ako sa pag-arte. Tumingin ako kay Isabel at tumango. Ginawa niya akong anino sa loob ng 50 taon. Sabi ko, ang aking boses ay mahinahon ngunit may bigat. Marunong na akong magtago sa dilim. Ang mga sumunod na araw ay parang paghahanda para sa isang dula. Sa ilalim ng gabay ni Abogada Isabel, pinag-aralan namin ang bawat linya, bawat kilos. Kailangan kong magmukhang pagod, talunan, at desperado. Hindi ito mahirap gawin. Kailangan ko lang balikan ang pakiramdam noong mga unang araw matapos akong palayasin. Ang kaibahan lang, ngayon, ang kahinaang ipapakita ko ay isang maskara. Ang araw ng pagkikita ay itinakda sa isang neutral na lugar, isang conference room sa isang lumang hotel sa Maynila. Hindi sa opisina ni Hernan, kung saan siya ang hari. Hindi rin sa opisina ni Isabel, kung saan ako naman ang may kampo. Isang lugar na walang pinapanigan. Dumating ako kasama si Isabel. Sadyang hindi ako nag-ayos. Ang suot ko ay ang pinakaluma sa mga damit na ipinahiram ni Lottie. Ang aking buhok ay tinipon ko lang sa isang simpleng pusod at hindi ko tinakpan ng kahit anong kolorete ang mga guhit ng pagod sa aking mukha. Sa pagpasok namin sa conference room, nandun na sila. Doon na. Si Hernan, nakaupo sa kabisera ng mahabang mesa. Mukhang isang hari sa kanyang trono. Ang kanyang abogado ay nasa kanyang tabi. Isang matandang lalaki na mukhang bihasa sa mga ganitong kasunduan. At sa isang silya sa likuran ni Hernan, nakaupo si Clarice, suot ang isang damit na mas kumikinang pa sa singsing sa kanyang daliri. Ang kanyang muka ay puno ng pagwawagi. Nandito siya para saksihan ang aking pagsuko. Umupo kami ni Isabel sa kabilang dulo ng mesa. Ang distansya sa pagitan namin ni Hernan ay hindi lang pisikal, kundi distansya ng 50 taon ng kasinungalingan. Amelia, simula ni Hernan, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkainip, na para bang ang aking presensya ay isang abala sa kanyang mahalagang oras. I'm glad you came to your senses. Let's get this over with. Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako tulad ng isang taong nahihiya, tulad ng isang taong talunan. Iyon ang hudyat para magsimula si Isabel. Mahinahon at propesyonal na ipinaliwanag ni Isabel ang mga tuntunin ng kasunduan na aming hinihiling. Isang halaga ng pera. Ang pag-urong ng anumang habol ko sa kumpanya at sa bahay. Habang nagsasalita siya, ang ngisi sa mukha ni Clarice ay lalong lumapad. Si Hernan naman ay tumatango-tango, tila nasisiyahan sa takbo ng usapan. Mukhang maayos naman ang lahat, sabi ng abogado ni Hernan, matapos basahin ng mabilis ang mga dokumento. Ang kanyang atensyon ay nasa malalaking bagay, ang pera, ang mga ari-arian. Ang listahan ng mga assets na isinuko ko na nakasiksik sa gitna ng maraming pahina ay dumaan lang sa kanyang mga mata, itinuring na mga walang kwentang pangalan ng maliliit na negosyo. Sandali, sabi ni Hernan, at lahat kami ay napatingin sa kanya. Ang puso ko ay biglang kumabog. May napansin ba siya? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanliliit. Gusto kong marinig mula sa kanya. Amelia, sigurado ka na ba rito? Walang bawian. Eto na, ang aking eksena. Dahan-ahan kong itinaas ang aking ulo. Tumingin ako sa kanya, hindi sa mata, kundi sa bandang dibdib. Tulad ng isang taong hindi kayang salubungin ang tingin ng kanyang amo. Pinilit kong mangilid ang aking mga luha. Pagod na ako, Hernan, sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Gusto ko na lang ng kapayapaan.
Gusto ko na lang matapos na ito. Para sa mga bata, para sa dangal ng pamilya. Ang salitang dangal ang siyang susi. Ang pag-apela sa kanyang ego. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagdududa ay napalitan ng kasiyahan. Ang tingin niya sa akin ay puno ng habag na may halong pagmamaliit. Sa kanyang isipan, ako pa rin ang Amelia na dati. Mahina, emosyonal, at laging inuuna ang pamilya. Mabuti, sabi niya. Kinuha niya ang isang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa at, nang walang pag-aalinlangan, inilagda ang kanyang pangalan sa lahat ng kopya ng dokumento. Isang pirma na mabilis, malaki, at puno ng kayabangan. Habang pinipirmahan niya ang huling pahina, ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang iglap. Sa isang saglit, sa likod ng aking maskara ng pagkatalo, hinayaan kong makita niya ang isang bagay. Isang kislap, isang malamig na apoy na hindi niya kailanman nakita noon. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, isang anino ng pagkalito. Ngunit huli na ang lahat. Ang pluma ay naibaba na. Ang tinta ay tuyo na. Ang patibong ay nagsara na. Tumayo kami ni Isabel. Kinuha niya ang aming kopya ng kasunduan. Salamat sa inyong oras, sabi niya sa isang formal na tono. Naglakad kami palabas ng silid. Hindi ako lumingon. Ngunit habang nagsasara ang pinto, narinig ko ang mahinang tawa ni Clarice. Isang tunog na dati tumutusok sa aking puso. Ngayon, para na lang itong musika. Ang musika ng kanilang nalalapit na pagbagsak. Paglabas namin sa hotel, ang ingay ng syudad ay parang ibang mundo. Sa loob ng conference room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ngayon sa labas ang oras ay tila bumilis muli. Hindi nagsalita si Abogada Isabel hanggang sa makasakay kami sa kanyang sasakyan. Doon, sa loob ng nakaparadang sasakyan, huminga siya ng malalim at lumingon sa akin. Isang malawak na ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mukha. "We got him, Mrs. Rosario," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig sa tuwa. "We got him." Ngunit sa halip na makaramdam ng lubos na kagalakan, isang kakaibang bigat ang bumalot sa aking dibdib. Ang pirma ni Hernan sa papel ay hindi lang isang legal na tagumpay. Ito ay isang selyo, ang katapusan ng 50 taon. Ang formal na pagputol sa ugnayang minsan kong inakala ay panghabambuhay. Nang makabalik ako sa bahay ni Lottie, sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Tuwang-tuwa siya. Naghanda pa ng pansit bilang selebrasyon. Ngunit habang kumakain kami, ang akip-isip ko ay lumilipad. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Naupo ako sa maliit na upuan sa tabi ng bintana ng aking kwarto, pinagmamasdan ang tahimik na hardin ni Lottie sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang lahat ng alaala ay bumabalik. Hindi na may kasamang galit, kundi isang malalim na lungkot. Naalala ko ang unang bahay namin ni Hernan. Isang maliit na apartment na inuupahan na may tumutulong bubong. Doon, sa gitna ng hirap, masaya kami. Naalala ko ang pangako niya sa akin na bibigyan niya ako ng magandang buhay. Sa isang paraan, tinupad niya iyon. Binigyan niya ako ng isang malaking bahay, magagarang gamit at buhay na hindi ko kailangang magtrabaho. Ngunit habang lumalaki ang aming yaman, lumiliit naman ang aming pagmamahalan. Ang init ng kanyang mga yakap ay napalitan ng lamig ng pera. Doon ko napagtanto. Ang laban na ito ay hindi ko na ginagawa dahil sa galit kay Hernan. Ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa dalagang Amelia na may pangarap na tinalikuran ang lahat para sa kanya.
pagmamahal sa aking mga magulang na nagtiwala sa akin, at pagmamahal sa aking mga anak na nararapat malaman ang katotohanan. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, umilaw ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Sofia. "Ma, can I call?" Agad akong sumagot ng oo. Pagkalipas ng ilang sandali, tumunog ang telepono. "Anak?" "Ma..." Ang boses niya ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Tumawag si Kuya. Sabi niya, "Pumirma ka na raw sa kasunduan. Sumuko ka na raw. Totoo po ba?" Huminga ako ng malalim. "Oo, anak. Pumirma na ako." Narinig ko ang kanyang malalim na pagbuntong hininga. Isang buntong hiningang may halong ginhawa at sakit. "Salamat, Ma." Bulong niya. Akala ko itutuloy mo pa. Natatakot ako sa pwedeng mangyari." Sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong magdesisyon. Pwede kong sabihin sa kanya ang totoo. Pwede kong sabihin na ang pagpirma ay isang patibong. Ngunit kung gagawin ko iyon, ilalagay ko siya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang mamili. At hindi ko nais gawin iyon sa kanya. Kaya pinili kong manahimik tungkol sa plano. "Ang gusto ko lang ay kapayapaan para sa lahat," sabi ko. Inuulit ang mga salitang binitawan ko sa harap ni Hernan. Ngunit ngayon, ang mga salitang ito ay may ibang kahulugan para sa akin. Ang kapayapaan ay hindi pagsuko. Ang kapayapaan ay pagtanggap sa katotohanan. "Mapatawad," sabi niya. At ngayon, ang kanyang mga hikbi ay malinaw na. Patawad kung hindi ako naging matapang para sa'yo. "Shh, anak!" Alo ko sa kanya, kahit na isang telepono lang ang pagitan namin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang pagiging matapang ay hindi madali. Minsan, ang pag-iyak ay isang uri rin ng katapangan. Nag-usap pa kami ng matagal tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa kaso, tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa mga halaman ko, tungkol sa mga lumang araw. Isang pag-uusap ng mag-ina na matagal nang nawala sa amin. Nang matapos ang tawag, isang kapayapaan ang bumalot sa akin. Kahit anong mangyari bukas sa korte, alam kong ang koneksyon naming mag-ina ay nagsisimula ng muling mabuo. Ngunit bago ako matulog, may isang huling sinabi si Sofia na tumatak sa aking isipan. "Ma, aalis na sana ako pabalik ng US bukas. Pero hindi ko alam. Parang may nagsasabi sa aking magstay muna." Hindi ko siya sinagot. Ngunit sa puso ko, umusbong ang isang munting pag-asa. Dumating na ang huling gabi ng katahimikan. Bukas, sisiklab na ang bagyo. At handa na ako. Ang araw ng pagdinig sa korte ay dumating na may dalang isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan sa mata ng isang bagyo. Suot ang pinakamatinong bestida na ipinahiram ni Lottie at kasama si Abogada Isabel na puno ng determinasyon, pumasok ako sa bulwagan ng katarungan. Ang bawat hakbang sa malamig na sahig na gawa sa marmol ay may kaakibat na bigat at kasaysayan. Pagpasok namin sa korte, naroon na sila. Si Hernan, nakasuot ng isang mamahaling suit, ang kanyang tindig ay puno ng arogansya. Sa tabi niya ay si Clarice, na nakasuot ng puti na para bang siya ang bida sa isang pelikula, isang mapanghamak na ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Si Mateo ay nasa likuran nila, ang kanyang mukha ay walang emosyon, na para bang isa lang itong ordinaryong araw ng negosyo. Tumingin sila sa aming direksyon
Hindi bilang mga kalaban, kundi bilang mga mananalo na naghihintay na lamang ng formal na anunsyo. Ang kanilang abogado ay kumpiyansang nakikipag-usap sa piskal. Para sa kanila, ito ay isang simpleng formalidad para isara ang kaso. Nagsimula ang pagdinig. Tinawag ng hukom ang kaso. Ang abogado ni Hernan ang unang nagsalita, ipinipresenta ang pinirmahan naming kasunduan bilang patunay na ang lahat ay napagkasunduan na. Ang boses niya ay malakas at puno ng katiyakan. Habang nagsasalita siya, tiningnan ako ni Hernan mula sa kabilang panig ng silid, isang tingin ng pang-uuyam. Inaasahan niyang makikita sa aking mukha ang pagsisisi, ang pagkatalo. Ngunit sa halip, sinalubong ko ang kanyang tingin nang walang pagkurap. Hawak ang katahimikang natutunan ko sa mga nakaraang linggo. Pagkatapos ng abogado ni Hernan, tumayo si Abogada Isabel. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may bigat ang bawat salita. Your Honor, simula niya, totoo pong may pinirmahang kasunduan. Ngunit nais po naming ipresenta sa korteng ito na ang kasunduang iyon ang mismong ebidensya ng isang mas malaking krimen, pandaraya at tax evasion. Isang bulungan ang kumalat sa korte. Ang mukha ng abogado ni Hernan ay nagpakita ng unang bahid ng pagkalito. Isa-isang inilabas ni Isabel ang mga baraha. Unang ipinakita ang orihinal na titulo ng lupa ng aking mga magulang. Pagkatapos ay ang pekeng deed of sale. At ang pinakamatindi, ang kasunduang pinirmahan ni Hernan. Your Honor, sabi ni Isabel, sa Seksyon 4, Artikulo B ng kasunduang ito, nakalista ang lahat ng assets na isusuko ng aking kliyente. At sa listahang iyan, na kusang loob na nilagdaan ni Ginoong Rosario ay ang mga pangalan ng 12 shell companies. Itinuro niya ang pangalan ng mga kumpanya sa dokumento na nakaproyekto sa isang malaking screen para makita ng lahat. Ang pangalan ng mga kumpanyang iyon ang siyang ginamit ni Hernan para itago ang kanyang yaman sa gobyerno. Sa isang iglap, ang hangin sa korte ay nagbago. Ang kumpiyansa sa mukha ni Hernan ay naglaho, napalitan ng pagkabigla, at pagkatapos ay nanggalit. Lumingon siya sa kanyang abogado, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nagtatanong kung paanong nakalusot ito. Ngunit huli na, ang kanyang pirma ay naroon, malaki at malinaw. Ang ngiti sa mukha ni Clarice ay naglaho, napalitan ng hindi makapaniwalang takot. Tumingin siya kay Hernan na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay nitong pagkatao. This is absurd! Peke ang mga yan! Sigaw ni Hernan, hindi na napigilan ang sarili. Wala akong kinalaman sa mga kumpanyang yan! Ngunit sa pagsigaw niya niyon, lalo lang niyang ibinaon ang sarili. Dahil kung wala siyang kinalaman, bakit niya pipirmahan ang isang dokumentong nagsasabing bahagi iyon ng kanilang ari-arian? Ang kanyang pagsisinungaling ay nabunyag sa harap ng lahat. Your Honor, sabi ni Isabel, mayroon po kaming isang huling testigo. Lahat ay napatingin sa pinto sa likuran ng korte. At mula roon, pumasok si Sofia. Ang aking anak. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit ang kanyang paglakad ay desidido. Nagtama ang aming paningin, at isang maliit na tango ang ibinigay niya sa akin. Isang tango ng katapangan. Umupo siya sa witness stand. Ang kanyang tingin ay diretso sa kanyang ama. Sofia, tanong ni Isabel, sa iyong kaalaman, narinig mo na ba ang iyong ama na binabanggit ang mga kumpanyang ito? Nanginginig ang boses ni Sofia, ngunit sumagot siya ng malinaw. Opo, noong bata pa po ako, madalas ko siyang naririnig sa telepono na kausap si Kuya Mateo. Binabanggit niya ang mga pangalang iyan.
Sinasabi niyang doon daw nila itinatago ang mga itlog para hindi mabasag lahat. Ang simpleng testimonya ng isang anak na sinabi ng may sakit at katapatan ang siyang huling pako sa kabaong ni Hernan. Hindi na kailangan ng hatol mula sa hukom. Ang hatol ay nangyari na sa katahimikan ng korte. Ang pagbagsak ng imperyo ni Hernan ay hindi sinabayan ng malakas na tunog, kundi ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga dati niyang kasosyo na naroon ay isa-isang tumayo at umalis. Ang mukha ni Mateo ay maputla, puno ng pagsisisi at kahihiyan. Si Clarice ay dahan-dahang tumayo at lumakad palayo kay Hernan, na para bang isa itong sakit na nakakahawa. Naiwan si Hernan na nakaupo, mag-isa sa gitna ng kanyang mga abogado, isang haring nawalan ng kaharian, tinitingnan ang kanyang sariling pirma sa screen, ang simbolo ng kanyang katalinuhan na naging sanhi ng kanyang sariling pagbagsak. At ako, si Amelia, ang babaeng itinuring niyang isang lumang kasangkapan, ay nakaupo ng tuwid, hindi nagdiriwang, kundi tahimik na tinatanggap ang katarungang matagal kong hinintay. Walang selebrasyon pagkagaling sa korte. Ang tagumpay ay hindi matamis, bagkus ay may mapait na lasa ng katotohanan. Paglabas namin sa gusali, sinalubong kami ng ilang mga reporter, ngunit magalang kaming inalalayan ni Isabel palayo sa kanila. Ang tanging gusto ko sa mga sandaling iyon ay katahimikan. Hiniram ni Sofia ang sasakyan ng isang kaibigan. Kaming dalawa lang ang magkasama sa biyahe. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng makina at ang aming mga paghinga. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga pamilyar na kalsada na dati inilalakbay ko kasama si Hernan. Ngayon, tinatahak ko itong muli, ngunit patungo sa ibang direksyon, patungo sa aking sariling kinabukasan. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay, ng aming tahanan, ng tahanang ipinaglaban ko, isang katahimikan ang sumalubong sa amin. Ito ang bahay na itinayo sa lupain ng aking mga magulang. Ito ang bahay kung saan ako pinalayas. Ngayon, binubuksan ko ang gate nito hindi bilang isang bisita, kundi bilang ang nag-iisang may-ari. Pagpasok namin sa loob, ang karangyaan ng bahay ay tila nabalot ng kalungkutan. May alikabok sa ibabaw ng mga mamahaling muwebles. Ang mga halaman sa paso na dati kong inaalagaan ay nagsisimulang malanta. Si Clarice ay umalis na, at sa kanyang pag-alis, dinala niya ang artipisyal na kinang at iniwan ang isang malamig at walang buhay na espasyo. Hindi nagsalita si Sofia. Sa halip, pumunta siya sa kusina, kumuha ng basahan at isang timba ng tubig, at nagsimulang magpunas ng mga mesa. Sumunod ako. Kumuha rin ako ng basahan, at doon, sa gitna ng katahimikan, sa pamamagitan ng simpleng gawain ng paglilinis, nagsimula kaming ayusin hindi lang ang bahay, kundi pati na rin ang nasirang ugnayan naming mag-ina. Bawat punas sa alikabok ay pagpawi sa sakit. Bawat pag-aayos ng gamit ay paglalagay sa ayos ng aming mga puso. Hapon na nang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami ni Sofia. Dahan-dahan akong lumapit at binuksan ito. Si Mateo. Nakatayo siya roon, mag-isa. Wala na ang mamahaling sasakyan, wala na ang kayabangan sa kanyang tindig. Ang suot niya ay isang simpleng t-shirt at maong, at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita, pagsisisi. Hindi siya nagsalita. Yumuko lang siya at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay, tulad ng isang bata na humihingi ng tawad. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya sinumbatan. Dahil sa harap ko ay hindi na ang aroganteng ahente ni Hernan, kundi ang aking panganay na anak na naligaw ng landas. Ang pagpapatawad ay isang proseso, Mateo, sabi ko sa mahinahong boses. Inuulit ang mga salitang nakahanda na sa aking puso.
Hindi ito isang pinto na bigla na lang bubuksan. Isa itong bintanang dahan-dahang binubuksan araw-araw para makapasok ang liwanag. Bigyan mo ako ng panahon at bigyan mo ng panahon ang iyong sarili. Tumango siya at nakita ko ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Tumalikod siya at tahimik na umalis. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay tungo sa pagbabago. Ngunit ito ay isang simula. Nang gabing iyon, hindi ako natulog sa master's bedroom. Sa halip, pinili ko ang maliit na guest room na nakaharap sa hardin. Binuksan ko ang bintana at pinapasok ang malamig na hangin ng gabi. Amoy ng lupa, amoy ng mga bulaklak ng dama de noche. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Hindi ang kapayapaang ipinangako ni Mateo kapalit ng aking katahimikan, kundi isang kapayapaang nagmumula sa loob. Isang kapayapaang bunga ng pagtayo para sa tama, ng pagbawi sa aking sarili, at ng pag-asang muling mabubuo ang pamilyang sinira ng kasinungalingan. Maya-maya, may narinig akong mahinang katok sa pinto. Si Sofia, may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Pumasok siya at umupo sa tabi ko. Nakita ko po ito sa drawer sa kusina. Sabi niya, iniaabot sa akin ang isang luma at naninilaw na notebook. Ang aking lumang recipe book. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ng aking ina. Hinaplos ko ang lumang notebook. Itutuloy po natin ito, Mama. Bulong ni Sofia. Isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tahimik na gabi, hawak ang mga recipe ng nakaraan at kasama ang pag-asa ng hinaharap, naramdaman kong tunay na akong nakauwi. 1 taon na ang lumipas. Ang hangin na umiihihip ngayon sa aking hardin ay may dalang amoy ng sampagwita at bagong dilag na lupa, hindi na ang amoy ng takot at pagtataksil. Ang bahay na dati naging simbolo ng aking pagkaalipin ay isa na ngayong kanlungan. Si Hernan ay nasa bilibid na. Pinagdudusahan ang mga taon ng kanyang pandaraya sa gobyerno at sa aming pamilya. Hindi ko na siya dinadalaw. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala ng kirot. Ang nararamdaman ko na lang para sa kanya ay isang malalim at malayong awa. Si Mateo, sa kabilang banda, ay regular na dumadalaw sa kanyang ama. Sabi niya, iyon daw ang paraan niya para harapin ang mga pagkakamali nilang dalawa. Nagsimula na si Mateo ng isang maliit na karinderya. Pinapatakbo niya ito ng may katapatan. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang dangal na hindi kayang bilhin ng pera. Tinanggap ko na siyang muli, hindi bilang isang alibughang anak, kundi bilang isang taong nagsusumikap magbago. Ang aking hardin, ang dating hardin ng aking ina, ay naging ang hardin ni Amelia. Sa tulong ni Sofia, na ngayon ay co-manager ko, at ni Lottie, na siyang puso at kaluluwa ng aming kusina, ginawa naming isang foundation ang lugar na ito. Isang sentro para sa mga kababaihang nasa katulad kong edad, mga babaeng inabuso, itinakwil, o simpleng nakalimutan kung paano muling magsimula. Tuwing umaga, ang aming sala ay nagiging isang silid-aralan. Tinuturuan namin sila kung paano magbasa ng bank statement, kung paano mag-budget, kung paano magsimula ng maliit na negosyo. Ngunit higit sa lahat, tinuturuan namin silang muling hanapin ang kanilang sariling halaga. Ang mga tawa at kwentuhan na umaaling-aungaw ngayon sa mga pasilyo ng bahay na ito ang siyang tunay na musika ng aking tagumpay. Ngayong hapon, nakaupo ako sa ilalim ng puno ng mangga, pinagmamasdan ang isang grupo ng mga babae. Si Aling Nena, isang balo na halos maubos ang ipon sa mga apo, ay masayang ipinapakita ang kanyang unang kita mula sa pagbebenta ng puto. Si Ginang Reyes, na iniwan ng asawa,
ay nagbabasa ng malakas ng isang kontrata, ang kanyang noo ay hindi na nakakunot sa takot, kundi sa pag-intindi. Lumapit sa akin si Sofia. May dalang isang tasa ng mainit na salabat. Umupo siya sa tabi ko. "Masaya ka ba, ma?" tanong niya. Tumingin ako sa paligid. Sa mga bulaklak na muling namumukadkad. Sa mga babaeng muling natututong mangarap. Sa aking anak na nasa tabi ko na pinili ang katotohanan. Ngumiti ako, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang yaman na nawala sa akin ay hindi kayang tumbasan ang yaman na natagpuan ko ngayon. Tatu Chua? Oo! Pinatawad ko na sila. Hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Binyen Chua! Higit pa sa kapayapaan, natagpuan ko ang layunin. So fan kui kong? Ang bawat isa ay nasa landas na nararapat sa kanila. "Oh, anak!" sagot ko, habang tinatanggap ang init ng tasa at ang init ng araw sa aking mukha. Masaya na ako. Dito, sa aking hardin, sa gitna ng mga bagong sibol na pag-asa, hindi na ako isang anino. Ako na ang liwanag.